السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pagpapatuloy ng ating na talakayan kahapon ang suratu Al-Alaq. Natalakay natin ang unang mga aya ng suratul Alaq mula sa unang aya hanggang sa ikalima. At itong aya na ito, mga ayat na 5, ay makikita natin dito kung paano ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakita niyang kahalagahan ng pagbabasa at ng kalam, yung pagsusulat. Na kung saan ang dalawang bagay na ito ay ito yung tinatawag nila tools upang ang isang tao ay mangalap ng kaalaman sa pagbabasa at saka sa pagsusulat. At dito rin sa pamagitan ng dalawang bagay na ito ay naitala ang history na pangalagaan ng karapatan ng bawat isa. Tigit sa lahat ay naging daan din ito sa pangangalaga ng Quran. Pagkatapos ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapatuloy ng sura na ito, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla innal insana layatgha. Kalla. Sa mga nakalipas na natin, ay natalakay natin ang salita na kalla. No? At sinabi natin ng kalla ay nangangahulugan ng dalawa. Maari, una, ay maging kahulugan ng kalla ay haqqan, ay katiyakan. Haqqan, katotohanan. O di kaya, ikalawa, kahulugan ng kalla ay az-zajr. Ibig sabihin ay yung pagtataboy. O di kaya yung pagdidinay. Kailanman, no? So ito yung salita dito sa ito yung dalawang kahulugan ng salitang kalla. At itong kalla na ito minsan ito ay kapag ito ay nababanggit, ito ay maari minsan ang dahil sa sentence na nauna bago ito. Ngunit ay sa sentence na babanggitin pagkatapos nito. O di kay bago o di kay pagkatapos nito. Dito sa aya na ito, makikita natin na walang nauna na sentence na para sabihin natin na nakaugnay ang salitang ito. Dahil kung makikita natin ang huling sentence na ating binasa, yung pang-5 sa sura na ito ay allamal insana ma lam ya'lam. Tinuruan ng tao sa bagay na hindi niya alam. So walang koneksyon ito sa salitang kalla. Kung kaya't ito ay nangangahulugan na itong kalla na ito ay dahil sa babanggitin niya na salita. Ito, yung kasunod nito. Kalla innal insana layatgha. Katotohanan ng isang tao ay lumampas. Katotohanan, ang tao ay lumampas. Ang tughyan ay yung paglagpas o pagmamalabis sa kung anong nilagay na limitasyon o itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa sa batas, mayroong batas, at ito ay kapag nilabag mo, ikaw ay nagmalabis. Ikaw ay lumabas doon sa itinakda utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin ng tughyan. Ibig sabihin ng layatgha ay tughyan, pagmamalabis sa lahat ng mga anuman na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tughyan, ang paglampas, ito ay saklaw nito ang lahat ng klase ng pagmamalabis ng isang tao. Lahat ng klase ng pagmamalabis ay saklaw nito, hindi lang ito tumutukoy sa kayamanan
na katulad ng iniisip ng mga tao kapag akala nila pag nagmamalabis ay dahil sa siya ay mayaman. Kung dito ay saklaw nito. No? Pasok dito sa ayan na ito, hindi lang dahil sa kayamanan nagmamalabis ang tao, kundi lahat ng bagay, maliit man o malaki, kapag ikaw ay nagmalaki, ikaw ay papasok sa salitang ito. Katulad halimbawa kung ang hari na siya ay magmamalabis sa kanyang mga tauhan, siya ay taqi, tinatawag siya na taqi, nagmalabis. Katulad ng mayaman na nagmalabis sa kanyang kayamanan, nakikita niya ang minamaliit niya ang mga mahihirap, siya ay taqi, siya ay matatawag na taqi. Maski ang isang ama na hindi niya kinakausap ang kanyang asawa, halimbawa ay ayaw niyang kuhanan ng opinyon ang kanyang asawa dahil nakikita niya na siya ay babae, siya ang lalaki, siya ang padre di pamilya, siya ang masusunod, ito din ay papasok sa salitang ito. No? Ito din ay papasok sa salitang ito. Ito ay isang kamalian. Dahil kung makikita natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kinukuhanan niya ng opinyon ang kanyang mga asawa. Talaki natin kahapon kung paano ang propeta sallallahu alaihi wasallam imbis na siya ay magpunta sa mga nakakatanda, halimbawa sa mga nakakilala niya na malalapit sa kanya ng mga kalalakihan, pero hindi. Ang kanyang unang tinakbuhan ay ang kanyang asawa na si Khadija. Kanyang unang tinakbuhan ay ang kanyang asawa na si Khadija. Nabanggit din natin kahapon ang isa sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na binigyan ng payo ang propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay lumabas at maggupit ng buhok. Siya ay magpakalbo at nang makita ng kanyang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumukuha ng mga pananaw, opinyon sa kanyang mga payo mula sa kanyang mga asawa. Ganun din, papasok din dito yung pagmamalaki ng isang ama sa kanyang anak. No, hindi niya sinusunod ang kanyang hindi niya kinukuha din hindi siya nakikipag-usap na sa kanyang mga anak, hindi niya kinukuha ang opinyon ng anak niya, sabi niya ako ang tatay mo. Ito rin ipapasok din sa salita ito at talihos ito sa propeta, katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So lahat ng mga pagmamalabis ay ito ay maitatawag na papasok sa salitang ito. At itong pagmamalabis na ito ay ang taong nagmamalabis ay walang pag-alinlangan na napapaloob sa kanya ang salitang kibr, pagmamalaki. Dahil ang isang tao, hindi siya magmamalabis, hindi siya lalabas doon sa takda na nilagay, limitasyon na nilagay, maliban lamang na meron nagtataglay ng kayabangan. Maliban lamang na siya ay nagtataglay ng kibr, na alam natin sa tuwing nababanggit ang kibr ay hindi nawawala sa ating isipan si Iblis. Hindi nawawala sa ating isipan si Iblis kapag nababanggit ang kibr, kung paano siya ay nagmalabis, no? Kung paano siya ay nagmalabis. Kung kaya makikita natin dito sa ikalawang aya, ar-ra'ahu astaghna. Dito sa unang ayang tinutukoy rito si Abu Jahl, na siya ay nagmalabis, si Abu Jahl. At ito yung nabasa na natin sa kahapon, yung dahilan ng pagpapahayag ng sura na ito. Dahilan ng pagpapahayag ng sura na ito. Kung kahit dito ay ang tinutukoy especially ay si Abu Jahl, subalit saklaw nito ang lahat ng mga tao na nagmalabis na kahalintulad ni Abu Jahl. Kahalintulad ni Abu Jahl. Ar-ra'ahu istaghna. Na nakita niya sa kanyang sarili na siya ay walang pangangailangan. Nakita niya sa kanyang sarili na siya ay walang pangangailangan. Dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag nakita ninyo, no, napaka agaw pansin kung ating titingnan itong pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ra'ahu istaghna. Ito ay agaw pansin. Na kanyang nakita na siya ay walang pangangailangan. Hindi sinabi halimbawa ng Allah subhanahu wa ta'ala an istaghna, kalla innal insana la yatgha anna al-istaghna. Ibig sabihin ay hindi niya sinabi halimbawa na katiyakan ng tao ay lumagpas, nagmalabis dahil sa siya ay walang pangangailangan. Hindi niya sinabi. Dahil kung gano'n yung pagkakasabi, ibig sabihin ay totoo na wala siyang pangangailangan.
Totoo na wala siyang pangangailangan. Pero, yung pagbabanggit dito na nakikita niya ang kanyang sarili, ito ay agaw pansin. Ito ay nangangahulugan na sa kanyang sariling pananaw lamang. No? Sa kanyang sariling pananaw. Nakikita niya ang kanyang sarili. Pero sa katotohanan, kabaligtaran. Ha? At ito, alam nyo, merong dumaan sa akin na Thabit at Tawfiq. Isa ito sa, tatingin ko ito Egyptian, meron siyang mga videos. Meron siyang napakaganda na nabanggit doon sa kanyang mga videos na napakaganda. No? Na kung saan nabanggit niya doon sa kanyang video. Pero itong binanggit niyang salita, ito yung mga salita ng mga nauna na mga maalam. Nabanggit niya doon, ang isang taong nagmamayabang ay hindi magmamayabang ang isang tao maliban na lamang, sabi niya, na siya ay hindi kumpleto. Kumbaga, alam niya sa kanyang sarili na malaki ang kanyang kakulangan sa sarili. Hindi magmamayabang ang isang tao na maliban lamang na maliban lamang na siya ay sa totoong katotohanan at alam niya sa kanyang sarili na malayo pa ang kanyang mararating. Malayo pa ang kanyang mararating. At ito'y nakikita natin, subhanallah. Especially, ako ay syempre hindi ko napagdaanan na rin ito. No, sa mga unang pag-aaral, katulad halimbawa nung ako nag-aaral sa Baguio, subhanallah, sa umpisa ng pag-aaral, masyadong agresibo yung mga katulad namin ng kabataan. Subhanallah, pagka natuto kami at nakapag-aral, natuto magsalita sa unang pagkakataon, natuto makaintindi ng Arabic at nakikipagdebate kami kung kani-kanino. At napakabilis naming itama yung kamalian. Basta makita yung tama, agad-agad. No? Walang pasintabi, hindi mo titingnan yung mga maaari na mga dahilan kung bakit nagawa ng isang tao. Diretso, dahil sa masyadong agresibo at mayroong kaalaman. Pero sa totoo lang ay, alam namin sarili namin na hindi ganun kalaki ang kaming kaalaman. Yung pagiging agresibo. Pero nakikita mo yung tao, kapag umabot na siya sa masteral, nakapag-doctorate na siya, ibang-iba yung kalagayan niya doon sa taong bachelor lamang. Yung taong bachelor ay mashallah, subhanallah, napaka-agresibo. Pero makikita mo yung mga umabot na ng PhD, masteral, ay subhanallah, mapagpakumbaba. Nakita niyo yung pinagkaiba? No, kaya nga doon sa kanina nabanggit ko sa inyo, doon sa binanggit ni Sheikh Thabit at Tawfiq, na yung taong nagmamalaki ay sa katotohanan sa kanyang sarili. Kung bakit siya nagmamalaki? Dahil siya ay napakalaki yung kanyang pagkukulang sa kanyang sarili. Alam niya na malayo pa ang kanyang mararating. Subhanallah. No? Katulad dito sa aya na ito, nakikita niya ang kanyang sarili na wala ng pangangailangan. Katulad ng tinutukoy na sa aya na ito na si Abu Jahal. Dahil sa si Abu Jahal, ay ang totoo na tinatawag sa kanya ay Abul Hakam. Ibig sabihin ay ama ng karunungan. At bakit siya tinawag na ama ng karunungan? Dahil sa panahon niya, bago ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, away sa pagitan ng mga Quraysh, doon sila tumatakbo kay Abu Jahal na tinatawag na Abul Hakam, ama ng karunungan, at doon sila humihingi ng payo, siya yung nagbibigay ng hatol ng ganyan. Pero tinawag siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ama ng kamangmangan. Dahil tunay na siya ay mangmang. Tunay na siya ay mangmang. Siya pinakamalaki na kumalaban sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So, dahil siya nakikita niya sa kanyang sarili, dahil dito ay nagmalaki siya, dahil dito sa kanyang tinatamasa, at ganun din dahil sa meron siyang mga kasamahan at meron kasabilang din siya sa mga may buhay o may kaya sa buhay, mayaman. So nakikita niya na wala siyang pangangailangan sa kanyang sarili. Subalit, yun ay sa kanyang sariling pananaw. Subhanallah. Katulad ni nabanggit natin kanina, si Iblis. No? Si Iblis, anong dahilan kung bakit nagmalaki siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya nag-vow kay Adam? Napakalinaw. Alam natin na lahat tayo hindi tulingin sa ating kaalaman. Sabi niya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Tingnan niyo yung
babaw, baluktot na pangangatwiran ni Iblis at nangangahulugan din na siya ay totoong hindi siya, kumbaga siya ay mas mababa kay Adam. Mas mababa kay Adam. Pero nakikita niya na mas mainam siya kay Adam. Sabi niya, dahil si Adam, nilikha mo mula sa putik, at ako samantalang ako ay nilikha mula sa apoy. Nakikita niya na dahil siya ay mula sa apoy, ay mas mainam kay Adam. Pero sabihin niyo nga sa akin, mainam ba ang apoy sa putik? Mainam ba ang apoy sa putik? Hindi. No? Kapag tiningnan natin yung putik, ito ay naglalaman ng dalawang pinaka-importanting bagay. Una ay tubig. Ikalawa ay buhangin o lupa. Dalawang pinaka-importante. Ang tubig, sumisimbolo sa buhay. Sumisimbolo sa buhay. Sabi nga nila, kapag ang pagkain, maaring umabot ka pa ng ilang araw bago ka mamatay kapag hindi ka kakain. Pero kapag hindi ka uminom, mas lalo nga mapapadali ang kamatayan. Itong buhay, yung tubig. At ang lupa, napapakinabangan sa amang bansa ka napaparoon. Tinutubuan ng mashallah mga halaman, ng iba't ibang klaseng prutas. Subhanallah. Pero ang apoy, sa Quran, pag tiningnan natin ang apoy, hindi ito binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, maliban na lamang na ito ay binanggit niya sa pamamagitan ng pagbabanta. Dahil ang apoy ay nakakasunog. Kung anumang bagay ang mahulog sa apoy ay susunugin niya. 'Di ba? Pagwawasak yung nagagawa ng isang apoy. Kaya nga sa Quran sa tuwing ito binabanggit ng Allah, binabanggit niya ito sa paraang pagbabanta, no? Paraang pagbabanta, ito ay binanggit lamang niya siguro sa paraang pagpapaalala sa Suratul Waqi'ah. Ara'aytumun nara allati turun. Antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un. Ito ay binanggit lamang dito sa ayan na ito, binanggit lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapaalala. Nakikita niyo ba yung apoy na inyong sinisindihan? Na kung saan ito ay nagmumula, yung apoy na ito nagmumula sa kahoy. Yung kahoy na kulay green ay alam natin na kapag ang kahoy, yung kahoy ay parang ito ay sumisimbolo sa buhay, yung kulay green. Okay, di ba? Nakita natin kulay green ay sumisimbolo sa buhay. Pero dito sa sumisimbolo to sa kapayapaan, buhay na ito, ay dito nagmumula ang isang apoy na siyang kumakain sa lahat ng mga tatamaan nito o di kaya ay mahuhulog dito yung apoy. Nagmumula sa mismong kahoy na ginagamit ng mga tao. So ito dito lamang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapalala. Pero sa kabuuan ng Quran, sa tuwing binabanggit niya ang Quran ay binabanggit niya sa parang pagbabanta. So mas mainam ang putik, si Adam alayhi salam, kaysa kay Iblis. Subalit yun ang pag-aakala ni Iblis. So ito yung tao na nagmalabis, na kanyang nakikita ay itong kanyang pagmamalabis ay ito ay nakikita lamang niya sa kanyang sariling pananaw at hindi kabaligtaran sa katotohanan. At ang pagmamalabis ay isa ito sa mga nature likas ng mga tao, no? Binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinangi na ito ay isang pagtatangi na napakarami yung maaring banggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala na katangian ni Abu Jahal at ng mga tao. Subalit ito ay tinangi ito, ang tuqyan, pagmamalabis, ay dahil sa epekto nito at kahalagaan nito o kadelikaduhan ng bagay na ito, sapagkat kakaunti lamang sa mga tao ang makakaiwas sa bagay na ito. Maliban lamang sa mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniwas sa bagay na ito. Halos lahat ng mga tao. Pag ikaw ay gwapo, nakikita mo mga pangit na mababa kaysa sa iyo. Kapag ikaw ay matangkad, nakikita mo mga pandak na mababa kaysa sa iyo. So, subhanallah, lahat ito papasok dito. No? Kung kahit bihira lamang, kaunti lamang sa mga tao, yung mga nakikita, makakaiwas sa bagay nito. Halos lahat tayo ay
pumapasok dito sa bagay na ito. No? Allah musta'an. Naway lawi tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa bagay na ito. At ito ay madalas ito nakikita natin sa mga hindi mananampalataya. Na kumbaga parang nakikita nila sa kanilang sarili ay wala silang pangangailangan. Bihira lamang ito sa mga mananampalataya. Dahil kung ating titingnan, ang isang tunay na mananampalataya, wala tayong ginawa kundi ipinapakita natin na meron tayong pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo nagdadasal, 5 beses sa pag-araw, maliban dyan, tayo nananalangin, iba't ibang pagsamba ang ginagawa natin sa araw-araw. Pero sa mga Kristiyano, para ang kanilang kilos ay pagpapakita na wala silang pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihira lamang sila sumamba, bihira lamang sila manalangin. Diba? Pero sa atin, sa mga mananampalataya, ay alhamdulillah, tayo ay nakakaiwas sa bagay na ito sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi sa itong ar-ra'ahu istaghna, ay itong ikatatlong aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nito, inna ila rabbika ruj'a, katotohanan sa iyong Panginoon ang pagbabalik. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Itong salitang ito, inna ila rabbika ar-ruj'a, ay ito ay maari dito na maaring ito ay saklaw nito ang dalawa. No? Saklaw nito ang dalawa. Maaring ang tinutukoy dito ay dito sa mundo, maari din tinutukoy dito ay sa kabilang buhay. At sa kabilang buhay, kung sa kabilang buhay, ibig sabihin ay inna ila rabbika ruj'a, ay babalik tayo sa ating Panginoon. Lahat tayong walang, without exemption. Lahat ng mga tao, pagka tayo namatay, tayo babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo babalik sa kabilang buhay. Babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay maaari din sa dito sa mundong ito. Nung kapag wala ng choice ang itong taong mayabang, mapagmataas, ay nagmamalabis sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinapakita nila na wala silang pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nagkataon sa mga sitwasyon, ay nakakabalik din sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakabalik din sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad halimbawa ng mga musyrikun. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ وَلَهُ الدِّينَ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kapag sila ay sumakay sa kanilang mga ibig sabihin dito ay yung tawag dito, barko, yes, mga ganyan, bangka, da'u Allah mukhlisina lahuddin, kapag sila ay tinamaan ng malaking alon sa gitna ng dagat, da'u Allah mukhlisin, sila ay papakita nila yung kanilang pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mananalangin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hingi sila ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na mailigtas doon sa matinding alon. Falamma najawm ila al-barri idha hum yushrikun. Subalit nang sila ay makaligtas at makaapak sa kalupaan, ay parabagang hindi na namin kailangan ng Allah. Kung kaya't bumabalik sila doon sa pagtatambal sa Allah. Doon lamang nila kinailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala nung sila ay makaharap ng isang matinding pagsubok. Doon lamang nila pinakita yung kanilang pangangailangan sa Allah. Pero nung sila ay maging, mashallah, ligtas, walang nangyari sa kanila, parang nawalan sila ng, kumbaga pinakita nila na wala silang pangangailangan sa Allah. Bumalik sila sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay, hindi lang ito, ito ay nababanggit natin, especially sa mga hindi mananampalataya, sapagkat ito ay madalas sa kanila. Pero hindi rin ito malayo na nagagawa ng isang mga kamusliman. Ilan din sa atin, di ba, na kapag nakakakuha ng isang bagay, biyaya, yumayaman, ano pa man dyan na naabot niya dito sa mundo, ay unti-unti rin siyang nakakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na parabagang ang sinasabi ng kanyang mga kilos ay kaya na niya tumayo sa kanyang mga sariling paa at wala na siyang pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At itong salitang ito, inna ila rabbika ruj'a, itong salitang ito, kapag binigyan natin ito ng malalim na pagninilay-nilay, ay ito ay isang pagbabanta sa Allah, mula sa Allah. Ito ay isang pagbabanta mula sa Allah. Na parabagang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa gaano ka nagmataas at nagmalaki dito sa mundo, darating din ang araw na ikaw ay babalik sa akin. Darating din ang araw na ikaw ay babalik sa akin at ikaw ay aking lilitisin, subhanallah. Ito ay pagbabanta mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah, illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Maliban sa mga tumalikod at hindi nanampalataya, sila ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matindi at malaking parusa. Katotohanan, sa amin kayo ay babalik. Babalik kayo sa amin. Thumma inna alayna hisabahum, at kami rin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang maglilitis sa kanilang mga pinaggagawa. Ito ay napakalaking pagbabanta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa ikaw ay magmalaki, magmataas dito sa mundo, darating din ang araw na ikaw ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabayaran mo ang lahat ng iyong mga pinaggagawa dito sa ibabaw ng mundo. Ara'ayta alladhi yanha. Pagkatapos sinabi ng Allah, ara'ayta alladhi yanha. Nakita mo ba ang isang nagbabawal? Nakita mo ba ang isang nagbabawal? Ang tinutukoy dito ay si Abu Jahal. Ang tinutukoy dito si Abu Jahal na nagmalabis. Nakita mo ba siya nang nagbabawal? Kasi makikita natin, nung nabasa natin yung sababun nuzul, yung dahilan ng pagpapahayag, ay si Abu Jahal ay nais niya na pigilan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At nagbanta siya na kung makikita raw niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasala ng darasal, ay aapakan niyang kanyang leeg. Aapakan niyang kanyang leeg at isusubsub sa lupa. Isusubsub sa lupa. So dito ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay parang pagtatanong na may pamamangha na hindi ka nais-nais na, yung para, nakikita mo ba? Parang ganun. Nakikita mo ba itong nagbabawal? Ang sino pinagbabawalan ni abdan idha salla, ay ang isang alipin kapag ka nagdarasal. Tinutukoy dito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinutukoy dito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito, sa pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng abdan, nakikita natin na ito ay nakira. Ito ay nakira. At ito sa side ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ito ay pagpaparangal sa kanya. Ang salita, ang pagsasabi na siya ay isang alipin, ito ay pagpaparangal, pagdadakila sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na siya ay sinasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na alipin. Isang alipin. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanalladhi asra bi'abdihi. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Kaluwalhatian sa kanya na asra bi'abdihi ay yung ito yung paglalakbay sa gabi, na nangyari sa propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papunta sa sa Jerusalem, papunta sa Jerusalem. Pero ang punto natin sa aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang alipin. Kaluwalhatian sa siya na nagdala o di kaya ay naglakbay sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi papunta sa Jerusalem sa kanyang bi'abdihi, sa kanyang alipin. Tinutukoy dito sa kanyang alipin ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinabi halimbawa, hindi sinabi ng Allah na sa kanyang sugo, sa kanyang propeta, kundi ang sinabi niya ay alipin. Alipin. Dahil ito ay isang pagpaparangal sa propeta sallallahu alaihi wasallam.
ang tawagin ka na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pagpaparangal. Kung papaano ang isang tao kapag siya ay tinatawag na alipin ni Pulan, alipin ng tao, alipin halimbawa ni Zaid, no? Siya ay alipin ni Zaid, ito ay kahamakan o di kay pagpipintas sa'yo. Di pagpipintas sa'yo na parabagang ito ay nangangahulugan na isa kang napakababa mong tao. Ngunit kapag sinabi na ikaw ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay napakataas na antas ng alipin na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ikaw ay kanyang tinawag na kanyang alipin. Magkaiba po ang bagay na yan. Kaya nga yung mga iba, minsan ay hindi nila matanggap. Sabi nila, imbis na tawagin tayo na alipin, ay tawagin na lang tayo na alagad. Kasi kapag alipin ay napakapangit sa pandinig. Bakit? Dahil ito ay kanilang inihalin tulad sa mga alipin ng mga tao. Pero tayo alipin ng Allah. Napakalayong pinagkaiba. Ang Allah, hindi sa tao. So napakalayo ang pinagkakaiba. At tunay na tayo ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa wala. Wala tayong naidagdag sa ating mga sarili, kundi mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang naglikha sa atin. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang naglikha sa atin. So ito ay pagdadakila. Kaya makikita niyo, kung makikita niyo sa ibang mga aya, ang Allah subhanahu wa ta'ala nung bagitin niya yung si Maryam, ina ni Isa alayhi salam, nung siya ay bumalik sa mga tao, pagkatapos niyang maipanganak si Isa alayhi salam, ay kung ano-ano ang kanilang mga pinagsasabi na pagpaparatang at pagbibintang ng mga Hudyo kay Maryam, no? Ina ni Isa alayhi salam, iba-iba yung kanilang mga pagpaparatang na kumbaga dahil sa siya ay nanganak na walang asawa. Ngunit doon sa aya na yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala binanggit niya na ang mismong sumagot nung ituro ni Maryam, ituro niya yung kanyang anak, ay sumagot si Isa alayhi salam. At tingnan niyo kung ano yung una-unang namutawi sa kanyang mga bibig. Sabi niya, inni abdullah. Katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Subhanallah, subhanallah. No, doon sa salitang iyon, na pagsagot ni Isa alayhi salam habang siya ay sanggol pa lamang, inni abdullah, ay parabagang alam niyo, parang mayroong kapag binigyan natin ng malalim na pagninilay-nilay, ay parang mayroong dahilan kung bakit ito yung namutawi sa kanyang bibig. Hindi niya sinabi halimbawa na ako ay anak ni ganito, ako ay ang aking pangalan ay ganito. Hindi kundi kanyang sinabi ay ako ay alipin ng Allah. Parabagang ito ay parabagang ating titingnan ay parabagang sa mga susunod ay nagpapahiwatig na siya ay upang hindi siya upang pagbulaanan yung mangyayari sa susunod, katulad sa henerasyon natin ngayon, na kung saan siya ay sasabihin ng mga tao na mga Kristiyano na anak ng Allah. Parang ito ay sagot doon sa kanilang pag-aangkin na siya ay anak ng Allah. Na kung saan mismo si Isa ang siyang nagsabi, inni Abdullah. Bago pa man nila sabihin na siya ay anak ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay namutawi na sa bibig ni Isa alayhi salam na ako ay alipin ng Allah. Subhanallah. Tunay na ang karunungan ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin na pagkatapos mabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung alipin, ay binanggit niya yung sala, pagdarasal. Idha salla. Marami na mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kapag nababanggit yung sala, ay parang ito yung pinakasagisag na pag ito ay nakita mo sa isang tao ay matatawag mo na siya ay alipin ng Allah. No? Siya ay alipin. Yung pagkaalipin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo sa kanya kapag siya ay nagsagawa ng pagdarasal. Ito yung makikita natin, kapansin-pansin sa aya na ito, na parang pinagsama ng Allah subhanahu wa ta'ala dito yung pagkaalipin at saka yung pagdarasal. Pag hindi ka nagdarasal,
hindi ka matatawag na alipin ng Allah. No? Pag hindi ka nagdarasal, hindi ka matatawag na alipin ng Allah. At dito, Allah subhanahu wa ta'ala, dahil magkukulang tayo sa oras, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, abdan idha salla, ay sa isang alipin kapag ito ay nagdarasal, araita in kana ala al-huda aw amara bit-taqwa. Nakikita mo ba kapag siya ay nasa tamang patnubay o di kayo nagutos ng pagkakaroon ng takot sa Allah? Sa tatlong aya na ito, pagsasamay na natin, sa tatlong aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinakita nito rito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang salih, isang mabuti. Ipapakita ito, magputi sa kanyang sarili ay sa pamamagitan ng pagdarasal, no, sa pamamagitan ng pagdarasal. At the same time, siya ay muslih. Anong muslih? Yung muslih, ibig sabihin nagsasaayos sa ibang mga tao. At yun ay makikita natin sa amara bit-taqwa. Ang bagay na ito ay upang ikaw ay maabot mo yung pinakamataas na pagiging mananampalataya at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang dahil ikaw ay sala ng salad, sadaka ng sadaka, at wala kang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Ano man ang mga kasalanan ng kanilang pinaggagawa, wala kang pakialam. Hindi man sila nagsasala, wala kang pakialam. No? At least ikaw ay isang mananampalataya. Yun lang ang habol mo. No? At least ikaw, ang sarili mo lamang ang iyong iniisip. Wala ka sa pinakamataas na pagkakaroon ng pananampalataya, iman. Ang bagay na ito ay hindi dapat maghiwalay. Hindi dapat maghiwalay na ikaw ay isang mabuti, Muslim, at the same time, ikaw rin ay nagtuturo ng mga kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Ikaw ay tinuturuan mo ang mga tao, pinangangaralan mo ang mga tao sa pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time, ikaw ay isang tunay na alipin. Hindi yung kabaligtaran, ikaw ay nagsusugo ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan, pero sa iyong sarili ay hindi ka tunay na alipin ng Allah. Hindi kulang ka sa pagdarasal, and yung umiiwan ka ng mga sala, isinasawalang bahala mong pagdarasal, o di kaya ay isang napakabuting Muslim, subalit wala kang pakialam sa mga nangyayari sa iyong paligiran, mismo sa loob ng iyong bahay. No? So, hindi ito dapat mapaghiwalay ang dalawang bagay na ito. Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito sa pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakita mo ba ang isang nagbabawal sa isang alipin kapag ito ay nagdarasal? Nakita mo ba kung siya ay nasa tamang pagtnubay o nagutos ng pagkakaroon ng takot sa Allah? Parang ito ay may pamamangha. No? Nakita mo ba isang taong ito, si Abu Jahal? Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagdarasal sa Kaaba sa mga sandaling iyan. Nung ipahayag ito, na nagbabanta si Abu Jahal na kapag nakita niya na magsasala doon, ay tatapakan niya ang kanyang leg. No? Samantala, alam ng lahat ay pumupunta doon sa Kaaba upang magsala. At ang mga Quraysh sa mga panahon na iyon ay napakalaki yung kanilang pagdadakila, respeto sa taong nandoon sa harapan ng Kaaba at nagsasagawa ng sala. Kailanman hindi nila gagawaan ng masama, pipinsalain siya na dumating doon sa Kaaba at magsasala. Ganyan yung mga respeto ng mga Quraysh, mga Arabo doon sa Makkah. Kailanman hindi. Kaya nga kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nagdarasal doon, pagkatapos ay itong si Abu Jahal, ay nais niya na apakan pagka nakita niya, kaya dito sa aya na ito, ating tinatalakay, ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagmalabis ng gusto. Siya ay nagmalabis ng gusto. Masyado siyang bumilib sa kanyang sarili. Masyado siyang nagmataas sa kanyang sarili. Nakalimutan niya na itong lugar na ito ay kahit mismo sila ng mga Quraysh, mga Arabo, ay sagradong lugar. Batid nila sa kanilang mga sarili. Sa mga panahon na iyon. Kaya ang Kaaba, kailanman ay ang Kaaba, hindi nila dyan nung kanilang itatayo at nais nila na ito ay i-repair, nung isaayos dahil muntik na itong matumba nung ito ay madaanan ng isang malakas na bagyo. So nais nila itong isaayos
ay wala ni isa man sa kanila ang nagtangka na siya yung magsisimula na bubuwagin at para lagyan ulit ng ano. Walang nagtangka sa kanila. Bakit? Dahil alam, sabi nila baka mayroong mangyari sa atin kapag binuwag natin yan. So naghintay lamang sila na kung naghintay lamang sila hanggang sa mayroong isa sa kanila na sabi niya ay bakit tayo paparusahan ng Allah? Hindi naman natin ito bubuwagin na sisirain kundi ito ay ating isasaayos. Kaya't ito ay kanyang sinimulan. Pero ito doon ako magpapakita rito ko yung kanilang pagdadakila sa sagradong lugar na ito. Batid nila ang pagiging sagrado ng Kaaba. At wala silang hinihalo. Ipinagbawal nila at nagkaisa sila na wala tayong ihahalo na pera, yaman na gawa sa riba o di kaya gawa sa haram. Lahat na ipapasok natin dito sa pagsasaayos at dito pagsasaayos sa Kaaba ay lahat ng ating gagamitin dito ay mula sa halal. Alam nila, dinadakila nila ang sagradong lugar na ito. Kung kaya dito sa ginawa ni Abu Jahl ay talagang nararapat lamang na siya itawagin na tugat, no, taghi. Talagang siya ay nagmataas at nagmalaki. Dahil alam niya ang bagay na ito, ganun pa man nagawa niya na pagbantaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi lamang dahil sa siya ay pinutrektahan ng pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay baka kung ano na ang mangyari sa kanya nang makita niya na siya ay nagdarasal. Siya ay nagrasal. At si Abu Jahl, tinawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mapagmataas. Ito ay kahalintulad ng pagtawag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Fir'aun. No? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, tinawag niya si Fir'aun na taghi. Sinabi niya kay propeta Musa alayhi salam, sabi na, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pumunta ka, humayo ka kay Fir'aun, katotohanan siya ay nagmataas at nagmalaki. Kahalintulad. At ito ay talagang walang pinagkaiba. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang authentic na hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abu Jahl, Fir'aunu hadhihi al-ummah. Siya ang Fir'aun sa umma na ito. Tinawag siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na Fir'aun sa umma na ito. Dahil talagang siya rin ay nagmataas dito sa babaw ng lupa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay parang ito ay pagtatanong na mayroong pamamangha. Paano nakita mo ba itong taong ito? Paano niya nagagawa na pagbawalan itong alipin na ito na siya ay nagdarasal? Araita in kana 'ala al-huda. Paano nakita mo ba kung paano kung siya ay nasa patnubay? Paano kung siya ay nasa patnubay? Aw amara bit-taqwa, o di siya ay nagsusugo ng pagkatakot. Tingnan natin kung ano yung ginagawain niya. Tingnan natin kung anong gawain ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ba ay taliwas sa patnubay? Taliwas ba ito sa tama? Ito ba ay nagsusugo ba siya ng kasamaan? Hindi. Siya ay nagsusugo ng pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay natandaan ko tuloy yung kahalintulad nito, kahalintulad ng aya na ito, na kung saan ito ay sa ibang aya, sa Suratul Ghafir, na kung saan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sa pangyayari ni Musa alayhi salam, nung nais nila na patayin si Musa alayhi salam, sinabi ng lalaking ito na binanggit ng Allah, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. At sinabi ng isang lalaki na mananampalataya mula sa pamilya ni Fir'aun, yaktumu imanahu, ay itinatago niya na siya isang mananampalataya. Itinatago niya. At kanyang sinabi, papatayin niyo ang isang lalaki na sinasabi lamang niya na ang aking Panginoon ay ang Allah, samantalang meron siyang daladala na mga patnubay, malilinaw na patnubay, basihan na nagbula sa inyong Panginoon. Kung siya ay nagsisinungaling, ay ang kanyang sarili ang kanyang masisiraan. Kanyang sarili. Laban ang kanyang pagsisinungaling, kung siya nagsisinungaling, ito ay babalik din sa kanyang sarili. Pero kung siya ay makatotohanan, kung siya ay nagsasalita ng katotohanan, ay makakamtan nyo, matatamaan kayo ng ilan sa mga ibinibigay nyo sa inyo ng mga paalala, mga payo, at mga
pangangaral. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinapatnubayan siya na nagmalabis at makasinungaling. So kahalintulad nito, no? Kahalintulad dito sa aya na ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Ang pagsasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sala, pinanggit niya rito yung sala at yung pagkakaroon ng takot, yung sala at saka yung pagkakaroon ng takot, para sa ang pagsasala ang siyang isa sa pinaka-importante o bagay upang makamtan ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin sa literal na pagsasalin, pagbibigay ng kahulugan ng takwa ay ang pag-iingat. Pag ito ay takwa ay yung shield, no? Gagawin mong pangharang mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Yan yung takwa. At ang sala, pagdarasal, ay siyang isa sa pinakamalaking daan upang makamtan ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan, inna sala, ito ay istighraq. Sinasabi ng ating mga mufassir, mga ulama sa tafsir, ito ay istighraq. Ibig sabihin, lahat, no? Ibig sabihin, yung pagdarasal, siya ay makapagpipigil ng fahsya wal munkar. Yung mga fahsya, yung mga kasalanan, mga munkar, yung mga pangit at mga masasama na mga gawain, ano pa man ng mga klase nito. Sa pamamagitan ng pagdarasal. No, sa isang pagdarasal. Si Shu'aib, kaya nga makikita natin na si Shu'aib sa ibang aya, kung paano itong sala na ito, na siya yung pinagmumulan ng bagay nito, yung pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at iiwas ka sa kanyang mga pinagbabawal. Katulad din ito kung paano yung mga tao sa panahon ni Shu'aib alayhi salam, kung tingnan yung kanilang sinabi na talagang ang binanggit nila ay yung sala. Sinabi nila kay Shu'aib, no? Sabi nila, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Sinabi nila kay Shu'aib, ay yung pagdarasal mo yan, ay siyang nagsusugo sa iyo na iwanan namin ang pagsamba sa mga ninuno, sa pagsamba sa mga sinasamba ng aming mga ninuno, o di kaya ang gawin namin sa aming mga kayamanan na anuman ang aming gustuhin. So, yung pagdarasal mo, sabi nila, yung pagdarasal mo ang naging dahilan kung kahit ikaw ay nagsusugo nagbabawal sa amin. Nakita nyo, subhanallah, pati sila ay talagang batid nila, Allahu Akbar. Pati sila ay batid nila yung pagdarasal, ito yung pinagmumulan. Kaya nga, napakaganda yung sinasabi ng mga ulama, yung pagdarasal, yung tamang pagdarasal, kapag iyong pagdarasal mo ay talagang ito ay tama, ayon sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay talagang ito ay magiging dahilan upang ikaw ay makaiwas sa mga kasalanan at ikaw ay magsugo ng mga kabutihan. Kaya nga mayroong lecture si Sheikh Nasir Sheikh Nasir bin Sulaiman al-Umar. Meron siyang lecture na tinawag niya na Aqimis Salata li Dhikri. Itaguyod mo ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Meron siyang lecture dito, napakaganda, no? At dito binanggit niya rito, habang tinatalakay niya, nabanggit niya rito yung ilan sa mga salita ng mga ulama. Sabi nila, فبمقدار ما عندك من المعاصي فهو نقص في صلاتك. Parang ito ay kanilang sinasabi na i-check mo yung sarili mo, no? Kung ano man ang nagagawa mo na mga paglabag at mga kasalanan, ito ay dahil sa iyong kakulangan sa pagdarasal. Ito ay dahil sa iyong kakulangan sa pagdarasal. Subhanallah. Kapag kayo ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mismong nagsabi sa atin, katotohanan ng pagdarasal ay nakapagpipigil ng kasamaan at mga kasalanan. So kapag
ikaw ay nakakagawa, magkagayon pa man ikaw ay nakakagawa ng mga kasalanan, yung i-check, balikan mo ang iyong pagdarasal. Nisasagawa mo ba ng maayos ang pagdarasal? Ayon sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So itong napakaganda itong salita ng ating mga ulama. So dito sa aya na ito, na tatlong aya dito sa ating tinatalakay, pumapasok din dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay yung tao na kumbaga yung nangungutya sa mga mananampalataya. Kasi itong makikita natin, itong alipin dito, ang tinutukoy dito ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, especially. At papasok din dito yung mga mananampalataya na sila ay nagdarasal at sila ay nagtusugo ng kabutihan. Sila rin ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kahit papasok dito, yung pangungutya sa mga mananampalataya, meron akong naipost dati sa Basair, no? Na kung saan mayroong mga ilan sa mga tao, higit lalo sa panahon natin ngayon, na nagagawa nila na mangutya sa mga mananampalataya. Nakita nila si fulan ay nagpapahaba ng balbas, pinagtatawanan dahil parang kambing, o di kaya ay ito ay nakasuot ng masyalapang kumbaga pang Islamic, kung ano ay pinagtatawanan nila, sabi nila ay ito ay wala sa moderno, kung ano-ano yung mga pangungutya na nakikita nila sa mga mananampalataya. Ito ay isang napakalaking kasalanan. Ara'ayta in kana 'ala al-huda, paano kung siya ay nasa patnubay? Paano kung siya patnubay? Siya ay yung nginungutya, siya ay yung pinipintasan, pero paano kung siya ay nasa patnubay? Allahu Akbar. Itong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang nakapagpupukaw ito ng palaisipan, no? Ng ating mga puso. Paano kung siya ay nasa patnubay? Subhanallah, yung isa sa napakalaking kasalanan ng ikaw ay mangutya sa isang tao na dahil lamang sa kung ano man ang nakikita mo sa kanya. No? Subhanallah, naubos yung ating oras. Pero hindi natin natapos ang ating talakayan. Meron pa palang mahaba rito. Mustaan. Inshallah ay dito natin natatapusin ang ating talakayan. Pagpapatuloy na lang natin ang sura na ito. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.